Huwag na ninyong likuran pa. Huwag nyo nang balikan pa ang inyong mga kasalanan. Sapagkat binuhusan ko na kayo ng aking banal na dugo. Magpakatotoo lamang kayo sa aking harapan. Amen. Good morning, mga kapatid. Yan din ang mensahe ng Panginoon sa atin. Magpakatotoo tayo tunay. Sapagkat may sinasabi si Pablo kung ako mawawalan ng karangalan bilang isang Kristiyano, buti pa mamatay na lang ako. So meron ka bang integridad? Ang tinatawag na integridad, yung sincerity, yung honesty ng pagiging Kristiyano mo. Kasi minsan lang tayo mabubuhay. Minsan ka lang magiging Kristiyano. Do you have the image and the likeness of Jesus Christ? Ano ba ang pagkakilala ng Diyos sa iyo? Ano ba pagkakilala mo sa sarili mo? Ano ka ba? Ikaw ba ay tunay na Kristiyano talaga? Totoo ka na ba talagang Kristiyano? May pagkakataon pa, kahit nung mga karaang panahon na hindi ka totoo, ngayon pwedeng maging totoo. Kasi nabubuhay tayo sa ngayon. Now faith is a substance of things hoped for. Yung pananampalataya ngayon. Yung mga nakaraan, nililimot na ng Diyos yun. Gusto niya magsimula tayo sa simula. Hindi mahalaga yung pag-uumpisa. Ang mahalaga yung pagtatapos. Malapit nang matapos, mga kapatid. Graduation na. Konting panahon na lang, gagraduate na tayo. Do you do your homework? Di ba nung araw, pag tayo pinagagawa ng homework, lalagay mo pa doon sa note mo, preparation. Di ba? Gagawa ka ng homework. Ang homework natin, magpakabanal-banal, magpakalinis, sumunod sa kalooban ng Diyos, maging katulad ng Panginoong Hesus. Kaya, ano ba ang tingin mo talaga sa pagiging Kristyanismo? Ito ba'y sabi-sabi lang? Or this is life? Ang pagiging Kristiyano'y buhay. Basahin natin yung sinabi ni Pablo. Nabuti pa mamatay na siya kung wala siyang karangalan. Kasi kapag nawalan ka ng karangalan o bilang Kristiyano, ibig sabihin nawalan ka ng alat. Ikaw yung asin na nawalan ng alat. So ang gagawin sa iyo, tatapak-tatakan ka lang. Walang maniniwala sa iyo. Sa bawat sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Wala kang karangalan. By your words, you are condemned. By your words, you are justified. Sa salita mo, ikaw makikilala. Ano, Evelyn? May mensahe ba? Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa. Nandiyan ka Ang importante, nandiyan ka. Importante, nandito tayo. Ano, may message ba? Wala. Anong message? Basahin natin yung sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:15. Ngunit ako hindi gumagamit ng anumang mga bagay na ito. Hindi ko sinusulat ang bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin. Sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pa walang kabuluhan nito man ang aking karangalan. Kasi kailangan may pag-ingatan tayo A good name is better than riches. Yung mabuting pangalan ng pagiging Kristiyano, mas mabuti yung isang kayamanan. Ang kayamanan natin ng Diyos Binigyan tayo ng chance ng Diyos na maging Kristiyano. So huwag mo ikahiya yung pagiging Kristiyano mo. Patunayan mo sa sarili mo na totoo ka. Kasi pag napatunayan mo sa sarili mo totoo ka, napatunayan mo na yun sa Diyos. Kasi kilala tayo ng Diyos. Baka mamaya pagdating doon sa langit, sabihin sa atin ng Diyos, hindi kita kilala, lumayas ka sa harap ko. So napaka-importante kilalanin natin ang sarili natin. Di ba sabi ko sa Jeep, pagdakay at nakakalimutan niya kung sino siya. Manalamin tayo, tumingin tayo sa salamin. At ang salamin natin, si Kristo. Tignan natin yung mukha natin sa salamin kung nagiging katulad na ba tayo ng Panginoon Diyos. Ang basis ng pananalamin natin, Word of God. Yung mga salita ba ng Diyos, ginagawa mo. Kasi makikilala ka sa bunga, sabi sa Matthew 7. Matthew 7:17. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dadapwat ang masamang punong kahoy, nagbubunga ng masama. So makikilala ka lalabas ang pagkakristyano mo Kasi makikita yung gawa mo. Katulad namin mga pastor, ang basis namin yung ginagawa mo.
Kasi hindi namin alam kung ano ginagawa mo sa private life mo. So ang Diyos ang bahala. Dito sa mga public, katulad ng pagsamba, katulad ng pag-iikap at paghandog. Pag hindi kita nakikita sumasamba sa espiritu at katotohanan, hindi ka nag-iikap at hindi kita binibilang na member ng iglesia at makapangyarihan na pagbilang kayo sa iglesia. Kasi may authority ibinigay. Yung tinanggap ng nagsugo, tinanggap yung nagsugo. Pag hindi ka tinanggap ng sinugo, hindi ka din tatanggapin ng nagsugo. So napaka-importante ng karangalan. Minsan lang to Di magpakagaling-galing ka na, magpakadalubhasa ka na sa pagiging Kristiyano. Ano pa ba gagawin natin? Meron pa bang gagawin? May gagawin ka pa ba? Ano ba sa bagay mo gagawin mo? Natagpuan mo na Sabi ko nga meron dati kong isang member dito na nagrebelde. Tapos nasa ibang church niya, nagpapainit ako sa araw, binaanan ako. Sabi siya, Brad, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang. Iniimbitahan ka namin doon sa church namin. Yun ay totoong church. Sabi ko sa kanya, meron lang ako itatanong sa'yo. Kapag natagpuan mo ba ang totoo, hahanapin mo ba? Hindi na, natagpuan mo na Sige, maghanap ka ba? Hindi mo ba yata natatagpuan Sinasabi mo totoo yan Ikaw ba totoo? Alam niyo ginawa ng tao, umalis. Umalis, ayaw na ako kausap. Kasi para malaman mong totoo ang church na kinalalagyan mo, totoo ka. Kasi hindi gagawin ng Diyos na ilagay ka sa isang iglesia hindi totoo o hindi ka totoo. Kasi yan ang problema ng marami. Teka, excuse me. Ang problema kasi ng marami, nagtataka sila. Ano ba totoong iglesia? Ano ba totoong relihiyon? Lahat sila nagsasabi, totoo sila. Paano ko ba malalaman na ang iglesia kinabibilangan ko ay totoo? Madaling malaman yan. Nababatay sa Biblia ang itinuturo at nababatay din sa iyo. Ikaw ba ay totoo? Kapag totoo ka, nakakasigurado ako, dadalhin ka sa totoo. Pero pag hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka dadalhin ng Diyos sa totoong kalagayan. Bakit? Hindi ka nga totoo Kaya nga ang message ng prophet kanina, magpakatotoo kayo. Kasi pag nagpakatotoo ka, tinitiyak ko sa iyo na totoo pananampalataya mo dahil ikaw nakakaalam nun Ikaw ang nagpapasya, ikaw ang pipili. Binigyan tayo ng chance ng Diyos na pumili. Sabi sa Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. So may witness May saksi. At hindi tao ginamit na saksi, sinungaling ang tao Yung langit at lupa, hindi magsisinungaling laban sa iyo sa araw na ito. So napakahalaga ngayon. Kalimutan mo yung nakaraan, kahit palpa ka. Kahit sangkaterba kasalanan mo na nakaraan. Baliwala sa Diyos, magsisi ka lang. Manumbalik ka, sumunod ka sa kalooban niya, nilinis lahat ng kasalanan. Kaya sabi, mapalad yung hindi ibinilang ang kasalanan So hindi ibibilang ng Diyos kung tunay ka nagsisisi. At ang tunay na nagsisisi, hindi ka na bumabalik sa dating kasalanan. Pag nagsisi, ang ibig sabihin nagsisi, nagbago ka ng isip. Payag ka na magpakabanal-banal. Payag ka na maging tunay na Kristiyano. Payag ka na maging totoo. So sundin mo na lahat ng kalooban ng Diyos. Magsasakripisyo ka na. Bubuhatin mo na yung krus, kautosan ni Kristo, i-deny mo na ang sarili mo. Ang sino mang hindi maitatakwil ang kanyang sarili, hindi ko pwedeng alagan, sabi ni Kristo. If you will never deny yourself, you will not be my disciple. Paano ba i-deny yung sarili? So mabubuhay ka na sa Word of God. Hindi na yung karunungan mo, yung katalinuhan mo, kabaitan mo, wala na lahat yun. Inilibig na yun. Wala na yung dating pagkatao mo. Bagong nilalang ka na, at ang pagkalalong sa iyo ayon kay Kristo, the Word of God. Like resurrected Christ, nabubuhay ka na sa salita ng Diyos. Ang buhay mo ay salita ng Diyos. Ang salita ay naging laman. Ang salita ng Diyos naging laman. Ang salita ng Diyos na si Kristo naging tao. So yung salita ng Diyos na tinuturo ni Kristo, magiging tao, magiging ikaw. So yun ang purpose ng Diyos.
Kasi alam nyo, may kanya-kanyang purpose ang Diyos sa pagkakalalang. Katulad ng mga anghel. Nilalang ang mga anghel para, pangalagaan ng mga maliligtas eh. Yun ang itinadhana ng Diyos sa kanila. Yun ang kalooban ng Diyos sa mga anghel. Kaya nung magkasala si Lucifer, iniwan nila yung sarili nilang tahanan at saka yung water, hindi na patatawarin. Kasi ang pagkakalikha sa kanila, para gumabay at sumuporta sa maliligtas, Hebrews 1:14. Hebrews 1:14. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Sino yung lahat? Mga anghel. Sila espiritong tagapaglingkod. Espiritu sila eh. Hindi nga natin alam kung may pakpak ba talaga yan o wala eh. Espiritu nga sila na, ewan natin kung yung pakpak pa rin, nagpapakita lang ng authority. Magaya ng seraphim, 6 ang pakpak. Yung bang cherubim sa 4 ang pakpak, nagpapakita pa rin ng authority. Katulad halimbawa, yung mga general 5-star. 5-star yun, nagpapakita ng authority. 4-star, 3-star, kapitan. Yung araw, yung mga colonel. May mga insignia sila, nagpapakita ng authority. Ganun ba yun? Pero pagdating natin sa langit, makikita na natin ang tunay na itsura ng mga anghel. Ngayon, hindi pa eh. Pakita ka nga. Baka biglang magpakita isang ministering angels ko ah. Magulatan tayo. Hindi baga sila lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na isinugo upang maglingkod sa mga kapakinabangan ng mga magmamana ng kaligtasan. So yun ang pagkakalikha sa mga anghel. Isinugo sila para sa atin. Sino magmamana ng kaligtasan? Tayo. So ang dami natin dito sa katerbang ministering angels ngayon nakapaligid sa atin. Ngayon ang tao. Ano ba purpose ng Diyos? Bakit nilikha ang tao? Para matakot sa Diyos at sundin ang lahat ng kanyang kalooban, maging katulad ni Kristo. Ephesians 1:4. Kung tao tayo, galing sa alikabok, created in the likeness of God, so kailangan mangyari yung likeness of God. Magkaroon tayo ng karangalan katulad ni Kristo. Kasi ang pagkakalikha sa atin, yun ang purpose ng pagkakalikha. Kaya alam ng Diyos tayo, kaya tinutulungan ng Diyos ang mga lahi ni Abraham, hindi mga anghel. Kasi yung mga anghel, hindi na pwede patawarin yun. Iniwan nila yung kalagayan nila eh. Yung purpose ng creation nila, iniwan nila. Tayo hindi. Mapagtiyagaan Diyos, kahit palpakas sa nakaraan. Hindi importante simula, ang importante pagtatapos. Malapit na matapos eh. Konting-konting araw na lang, rapture na. So ang gagawin natin, magpapakabanal-banal. Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatagad sa libutan. So may purpose na. Hindi pa itinatagad sa libutan. Hindi pa nililikha ang lahat ng bagay. May purpose na ito sabi. Upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So ito plano eh. Nilikha tayo ng Diyos para maging banal katulad ni Kristo. Walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. So ito ang purpose natin. So huwag mo kalimutan ang purpose of life. Yun ang purpose ng pagkatao mo. Why do you exist? Ba't ka nabubuhay pa ngayon? Para sumunod lang sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakalikha sa atin, maging katulad ni Kristo. Romans 8. Sapagkat yung mga nang una pa kanyang nakilala. so simula pa lang, nakilala na tayo ng Diyos. Hindi ka pa nililikha, kilala ka na. Ganun ang Diyos eh. Hindi ka pa nililikha, kilala ka na eh. Kaya ngayon, kilalanin mo naman ang sarili mo. May chance ay binigay yun. Binigyan ka ng pananampalataya. Binigyan ka ng Holy Spirit. So ano pa ang problema? Kaya mo nang gawin kahit ano. You have the power to be holy. Inalis na yung dati mong pagkatao. Si Satanas, nakapangyarihan ka na kay Satanas. Sa pangalan ng Panginoon Diyos, talo na sila. Ang magiging kalaban mo kung sino ikaw. Ang sarili mo, ang kalaban mo. Kaya magpakatotoo ka, sarili mo. May chance pa eh. Pero wag mong gawing intentional ang kasalanan. Baka sa dami ng kasalanan mo, palayasi ka na ng Diyos. Wala nang hain pa para sa iyo.
yung sinasadya ang kasalanan. O kayong nagkukulang tayo at nakakasala tayo, alam ng Diyos yun eh. Galing tayo sa adigabok, kaya mahal na mahal tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo sa lahat ng kasalanan natin, binibigyan tayo lagi ng Diyos, mapagpahinuhod siya. Hanggang sa abutin natin lahat ang tunay na pananampalataya. Sapagkat yung mga una pa'y kanyang nakala, itinalaga naman niya na maging katulad ng kanyang anak. So, we are predestined. Maging katulad ni Kristo. Nilikhayan tayo para sa mabubuting gawa, para kay Kristo Jesus. So, alam mo na ngayon ang predestination mo. Alam mo ba't ka nilikha? Ngayon, bayad ka ba? Doon sa purpose ng Diyos. Kasi may free will eh. Katulad ng pagkakalikha sa mga anghel, may free will eh. Itinalaga sila para maglingkod sa atin. Ano ginawa ni Satanas? Nagrebeldo, gusto maging Diyos. At di na disgrasya, itatapon sila dito sa lupa sa tribulation period. Wala na silang pagkakatao sa langit. Wala na. Sabi sa Hebrews 2:16. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang mga binhi ni Abraham. Tayo ang mga binhi ni Abraham. At ang binhi na si Kristo, pagpapalain ng lahat. Sa binhi ni Abraham na si Kristo. At lahat na kay Kristo, pinagpalala, naging panganay na tayo. Katulad ni Kristo. Si Kristo ang panganay ng mga panganay. Kaya pag ikaw tunay na naging Kristiyano, nasa iglesia ka ng mga panganay. Hebrews 12:23 yun. Iglesia ng mga panganay. Kasi ang panganay, yan ang pinagpapala sa Old Testament. Ang pinapatungan ng kamay, mga panganay. Kita nyo yung si Ramses, ayaw pumayag sa mga pautusan ng Diyos na palayain ng Israel. Ang huling sabi na magaganap, mamamatay ang panganay. Sabi ni Moses tuloy, yung hinatol mo, inihatol mo sa sarili mo, mamamatay lahat ng panganay ng Egypto. Para maligtas, lalagyan ng dugo sa hambat pintuan. So alam nyo yung istorya na to. So ang tinutulungan ng Diyos tayo. Kaya ilalanin mong mabuti pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Kasi importante naman lahat ng bagay eh. Ang pinaka-importante, alam nyo, yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi akala ng mga tao, ang purpose ng buhay sa lupa, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak, maging successful sa, oo, ngayon. Maganda yun. Pero hindi yun ang prime and foremost na purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, maging katulad ka ni Kristo para manahin mo lahat ng creation, makasama ka ng Diyos forever and ever. Kahit wala kayong anak. Hindi naman yun ang forte talaga ng Diyos eh. Kasi meron tayong sariling pamilya. Ang pamilya natin, ang Diyos Ama, ang ating Ama. Kaya lang tayo binigyan dito ng Diyos ng mga anak, pamilya, para mapatunayan mo sa sarili mo. Yung mga kautusan ni Kristo. For love begins at home. Kung walang family, paano maipapakita family? Love begins at home. Kaya huwag kayong malulungkot kung kayo walang asawa o may asawa kayo. Hindi yan talagang purpose ng buhay. Tignan mo si Timothy, si Titus, wala namang asawa yan. Si Pablo, walang asawa. Si Jesus Christ, walang asawa. O walang anak. Wala asawa. Hindi wala anak. So hindi yan ang prime and foremost. Ang foremost talagang plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Kristo. Magpakatotoo ka, maging katulad ni Kristo. Tuloy natin yung Romans 8. Excuse me. Sapagkat yung mga nang una pa niyang nakilala, itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya, yung predestined, tayo yun, ay kanyang tinawag naman. Kaya nga nandito tayo eh. Tinawag tayo ng Diyos. At ang mga tinawag, inaring ganap niya, justified in the Spirit. Sabi sa Hebrews 12:23. Yung mga panganay na iglesia na justified in the Spirit, pinaupo na Espiritu natin doon sa langit.
Nakaupo na tayo sa langit, may trono na yung Espiritu natin doon. Ngayon, ang kailangan magkaroon ng trono na, yung ating glorified body. Kailangan mag-glorify tayo na ang kaluluwa, kailangan mapasunod. Kasi ipipreserve yung Espiritu, kaluluwa at katawang banal. So, ang ginawa ng Diyos, para mabanal tayo, binanal na yung Espiritu natin. So, banal na Espiritu natin, banal na tayo. Kaya ang binabanal naman, yung kaluluwa. Ano yung kaluluwa? Yung ikaw mismo. Yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo, yan ang kaluluwa mo. Ngayon, yung bang isip mo, damdamin, kalooban mo, katulad ng Kristo. Yung bang purpose ng Diyos na maging katulad ni Kristo, binagawa mo. Kumapayag ka bang sumunod sa Holy Spirit o ayaw mo? Kasi ikaw ang pipili. Yun ang purpose ng free will. Binigyan tayo ng Diyos ng free will para sundin mo yung gusto niya. Yun ang purpose ng free will. Hindi yung gusto mo, yung gusto niya. Kaya lang gusto ng Diyos na bigyan ka ng free will para malaman niya sino ba yung ilalagay niya sa aklat ng buhay. Sino ba yung tatawagin niya sa simula pa lang kilala na niya. Alam niya future eh. Eh tayo ba alam natin na future? Hindi. Hindi natin alam ang future. Ang alam lang natin na tayo ay nilikha ng Diyos. Ngayon lang natin natututunan kung ano pagkakalikha eh. Tuloy natin ha. Yung itinalaga naman niya, tinawag naman niya, at ang kanyang inaring ganap naman niya, at ang inaring ganap naman niya, niluwalhati din naman niya. Past tense, glorified. Kasi ang Diyos pag gumawa, He is the author and the finisher of our faith. He is the beginning and the last. He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. Pag sinimulan ka ng Diyos, tatapusin ka ng Diyos. Umpisahan mo, tatapusin ko. Fernando po. Panda ko nun si Fernando po eh. Pag ako nanonood ng YouTube, si Fernando po nun, kahit pa ulit-ulitin yung pelikula, di ako nagsasawa eh. Sayang nga lang to si Fernando po eh. Teka, balik tayo sa mensahe ng Diyos. Yung integrity. Ang pinaka-importante, integrity mga kapatid. Sabi sa sa 2 Timothy 2:15. Pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Hindi ka dapat mahihiya. Gumagamit ka ng matuwid na katotohanan. Ikaw ba bilang Kristiyano, ang salita ng Diyos ang gabay ng buhay mo? Ikaw bang Kristiyano, nabubuhay ka ba sa salita ng Diyos? Kapag ba mayroong sitwasyon, ang sinasabi mo, salita ng Diyos? Ang ipinamumuhay mo ba, salita ng Diyos? Yun ang pagiging Kristiyano. Katulad ka na ni Kristo. Kita mo lahat ng sabihin ni Kristo, it is written. It must be done. Yun ang lalaki. It is written, it must be done. Kung ano yung nasusulat, yun ang dapat mangyari. Kaya nga sinasabi sa court of law, di ba? You have the right to remain silent. And if you say anything will be used against you in the court of law. Kung ano yung sinasabi mo, gagamitin sa iyo yan. Kasi yan ang sinabi mo eh. Sa Diyos, by your words you are justified. By your words you are condemned. Kaya kung ano sinasabi mo, gagalang ng Diyos yan. Kaya maging matipid tayo sa pagsasalita, sabi sa Ecclesiastes. Huwag kang gagawa ng panata. Huwag kang magsasabi ng panunumpa na hindi mo naman gagawin. Magiging kasalanan sa iyo yun. Magsalita ka lang ng bagay na kaya mong gawin. Pag hindi mo kayang gawin, huwag mong sabihin. Kasi mawalan ka ng kredibilidad. So, asan ang integridad mo, yung honesty and sincerity na sinasabi mo? Wala eh. Kaya ako sa mga anak ko, pag ako kahit nag-uutos ako, yan ba kaya mong gawin? Oo, hindi. Sabihin mo, kung ayaw mong gawin, di huwag. Okay lang sa akin, ayaw mo eh. Pero magagawa mo ba? Oo. Gusto ko makita ang ginawa mo. Ganun ang Diyos natin eh. Sabi sa James 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, huwag niyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa. At anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo. At ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. Kasi hahatulan nga, malahining ka eh. Hindi malaman ba gusto mo? Kaya kapag ikaw ba, Kristiyano, hindi lang. Ayaw ng Diyos ng mainit
ng malahininga. Gusto niya kung mainit ka. Kung malamig ka, di malamig ka. Ayaw mo, di wag mo. Ngayon, kung ready ka na maging mainit, magpakainit ka naman. Mag-apoy ka. Maglagablabang espiritu sa'yo, nag-aapoy ka lagi. Huwag yung malahininga, kasi isusuka ka eh. Kung malahininga ka nung nakaraan, okay lang yun, malahininga ka nakaraan. Ngayon, may pag-asa pa ngayon. Now faith. Kasi mapagpahinuod ng Diyos natin, sabi sa 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. So matiyaga ang Diyos. Kahit palpa ka, kahit criminal ka, rapist ka, murderer ka, kahit na katakot-takot ang kasalanan mo, pag nagsisikat, lumapit ka sa, borado lahat yun. Wala kang kasalanan. So walang reincarnation. Kasi ang reincarnation yung reborn and reborn. Halimbawa, hindi ka naging matuwid. Pag ipinanganak ka, magiging ipis ka daw. Tapos ngayon, kapag nagiging matuwid ka na, naging tao ka, tsaka ka lang makakarating doon sa pupuntahan nila ng pagiging anak ng Diyos. Ang daming kalokohan nila eh. Walang karma. Kahit anong kasalanan mo, patatawarin, walang karma. Ang karma tinatawag, kung ano yung tinanim mo, ano mo, ibig sabihin, nung Kristiyano ka na, lahat ng ginawa mo, doon kahahatulan. Yun ang tinatawag na karma nila. Pero sa talagang walang karma, isa lang ang buhay. Walang reincarnation, isa lang, minsan lang ang buhay. Minsan lang ang pananampalataya. Ano ginawa mo itong buhay ka? Ano ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa? Ginawa mo ba yung plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, Ecclesiastes 12:13, 12:3. Ito ang wakas ng bagay. This is the conclusion of the matter. Meron ng conclusion. Meron final decision ng Diyos. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya nga sa langit walang mag-asawa eh. Wala kang anak sa langit. Ano? So hindi mahalaga kung ikaw ay may asawa, binata, dalaga, may anak, walang anak. Hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga ikaw ba, Kristiyano? Ito ang wakas ng bagay. Natakot ka ba sa Diyos? Sinunod mo lahat ng kalooban ng Diyos? Lahat ba ng gusto ng Diyos? Sinunod mo? Kaya nga, di ba, pangaral ni Pablo, mas gusto ko sana sa inyo, huwag kayong mag-asawa. Kasi yung may asawa, ang iniisip niya, yung maibibigay niya ligaya sa asawa niya. Eh kung wala ka asawa, ang Diyos ang mabibigyan mo ng kaligayahan. Nakita mo si Jesus Christ walang asawa, si Pablo walang asawa, si Timothy walang asawa, si Titus walang asawa. Nandun ang focus ng pagiging buhay nila, paglilingkod sa Diyos. Eh ngayon, may kalooban naman ng Diyos. Kung may to avoid fornication, each one is to marry. Meron kasi mga tao na hindi kayang walang asawa eh. Katulad ko, hindi ko kayang walang asawa. Kaya lang, namatay yung asawa ko. Pero kita nyo, hindi na ako nag-aasawa. Nalabanan ko na yung mga fornication na yan. Sa isip lang yan, pag in-entertain mo, yun, kakala magpo-fornicate. Eh kung hindi mo naiintindihan, let it go. Wala kang asawa, di magtiis ka. Hintayin mo na lang ang pagbaba ng Panginoong Yesus. Ngayon, kung kaya mo pa mag-asawa, ako, para sa akin, ayoko na eh. Sapat na yung isang sakit ng ulo. Ayoko na ulitin. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Magkaroon ka ng karangalan. Magkaroon ka ng mabuting pangalan. Hayaan mo na maging image mo sa Diyos, image mo sa sarili mo, image sa iglesia. Kilala ka, mahusay kang Kristiyano, masunurin ka, honest ka. Hindi ka rebelde. Hindi yung masuwayin ka. Ang pagkakilala sa'yo, maganda, good image in the likeness and the image of Jesus Christ, mga kapatid. Amen.